Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Mary A. Amore, ang inyong magiging guro ngayon sa subject arts. At pwede tayo gawin sa inyo lahat para sa ating malalaki. At pwede mag-check ng inyong mga upuan sa ilalim ng inyong mga upuan. Kung may nakikita kayong mga kalat. Ngayon, nadako na tayo sa ating attendance. Magaling, lahat kayo ay kumpleto. Walang nagigan. At ngayon, ang ating klase, mga bata, ano ang ating napag-aralan kahapon? Tama, tungkol sa mga linya. Ano nga ulit iyon? Diyos? Mahusay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang limang pangunahing hugis. Kumanta muna tayo mga bata. Bago mo nga palang makalimutan, ang ating inaasahang matapos ang ating aaralin ay matukoy nila ang ibang pangunahin ng hugis. Pangalawa, mabigyan ng katalian ang bawat hugis. Pangatlo, makahalagahan at makapagbigay ng mga halimbawa ng mga batang na may pangunahing hugis. Ngayon, sa oras na ito, tayo ay manood at mag-obserba. Shake sauce. Circle. Okay? Ngayon, tumako na tayo sa ating ngayon ay tapos sa inyong larawan. Ang paksa natin kahapon ay nagpapakita ng isang halimbawa ng sining na binubuo ng mga hugis. Handa na ba kayo? Okay, ano nakikita ninyo sa larawan? Okay, Mike? Magaling, isang bahay. Ngayon, pag-usapan kung ano ang katangian ng hugis na pinanood natin. Ngayon, meron ako ditong circle. Batay sa larawan, sa inyong nakikita, mayroon ng nakapagpapalarawan ng circle. Magaling, mahusay. Tingnan nyo itong cut out na nasa screen. Gaya na nakikita ninyo, ang circle ay walang gilid. Edges are up below. Ang triangle ay isang hugis na may tatlong gilid or slide na may matulis na tuktok o point head. Bilawin natin ang gilid ng triangle. Isa, dalawa, tatlo.
magaling. Napakahusay na kasagutan. Ang square ay may apat na kwadrado. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4. Ngayon, para sa huling hugis, pag-usapan natin ang rectangle. Batay sa larawan, meron bang makapaglalarawan ng rectangle mula sa klase? Mahusay ang inyong kasagutan. Ang rectangle ay may apat na bahagi. May sa, 2, 3, 4. Mahusay. Ngayon, gusto ko maghanap kayo ng anumang bagay sa loob ng paaralan na parehong may hugis ng circle, square, rectangle, at triangle. Magdala ng maraming hanggat maaari. Okay, kung hindi kayo humanap ng lahat ng hugis, at bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto at tandaan, maging mag-ilaw para sa isa't isa at magkaisa habang ginagawa ang ating. Ngayon, mayroon ako dito inihandang para sa ating aktibidad. Na may direksyon, itugma ang mga bagay sa kanilang hugis. Dito, pagtutugma-tugmain nyo lang kung ano ang kaparas ng hugis ito sa bagay na sa kabilang. Okay, tapos na ba? Okay, bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto or 5 minuto para sagutan ang ating pagkakaya. Okay, tapos. Ngayon, tapos na ba kayo? Ngayon na, atin ito yung sagutan. Ang hugis ng bilog, saan ito magkatulad? Okay, magaling. Okay, mahusay. Sa bilog. Ang square. Mahusay. Ito'y sa box ng regalo. Mahusay. At ang pangatlo ay ang triangle. Saan ito? Okay, magaling. Dito sa side sa pagtawid ng bata. At sa huli, ang rectangle. Magaling mga bata. Ngayon, lumako naman tayo sa ating takdang aralin. Ang ating takdang aralin ay ilang shade o hugis ang inyong nakikita. Bibilangin nyo lang kung ilan ang nakikita ng hugis ng square, circle, triangle, and rectangle. At yun lang mga bata. May katanungan pa ba kayo? At kung wala na, tumako na tayo sa ating panghuling magdadasal. Ngayon mga bata, tapos ang ating sa araw na ito, ang ating aralin.